Hello everyone and welcome back to my channel dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Ang ating pag-uusapan sa ngayon ay ang pagpapapress ko nitong si Jesse Escudero tungkol sa impeachment. Lagi na lang yung papress ko niya. But anyway, atin munang panoorin yung ilang bahagi ng kanyang papress con at ito ay pagtutuunan natin ng seryosong usapan. Yung padadalhan ng articles of impeachment si Vice President Sara for her to reply. Ano ba yung procedure? Do you still have to approve the amended impeachment? Ulitin ko, kung ako tatanungin mo, sa tingin ko pwede na. Sang-ayon naman ako sa posisyon ng ilang mga abogado kaugnay sa bagay na yan. Again, gusto ko lang maging maingat. Dahil may provision sa aming rules that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment. Hindi lang kinlaro kasi kung anong saklaw ng kapangyarihang ito. Yun yung gusto lang namin i-expound sa rules. Nakasama na ito doon. Kasi baka simula pa lang, ayokong bigyan ng rason ang nasasakdal si VP Sara na umakyat na naman sa Korte Suprema at magkaroon na naman ng pagkakataong pakialaman kami ng Korte Suprema sa para sa akin isang klarong political process. So, magiging maingat kami sa bagay na ito. Hindi kami magiging padalos-dalos. So, ibig sabihin, SP, padadala nyo lang siya ng articles of impeachment for her to reply pagka-approve niyo ng rules. At saka pag na-convene na yung court, para menos, kasi ang mangyayari niyan, kada galaw, kada sasabihin, kada gagawin, baka umakyat sa Korte Suprema yan Mabawasan na namin yun. Titiyakin namin na magiging patas kami, umakyat man sila, walang rason, dahilan o basihan na yun. Sir, so timeline ninyo ngayon, talagang tawid, Kayo lang naman yung nagbabago ng timeline. Ako hindi pa rin naman nagbabago ng timeline. Mulat-mula, hindi naman ako nagbago Wala kaming session. Hindi ko balak manghingi ng session, ng special session. At habang walang session, wala naman ako magagawa. Another lang no communication whatsoever with the President. Okay, yun lang yung bahagi ng press con na kinuha natin at ating pagtutuunan na bibigyan ng seryosong usapan. Umpisahan muna natin dito sa itsura niya. Kasi nakaka-irita tingnan ang isang kagalang-galang na senador dahil Senate President nga magpapapress con siya, ganyan ang itsura niya. Parang naka-t-shirt lang na pambahay, tapos pahigaw-higaw pa siya. Alam mo yun? Feeling malaman kung feeling bagets o feeling magandang lalaki o pa-cute. Yan o yung nakakita ko sa inaasta niya. Kaya kung titignan natin yung linya ng mga senador natin ngayon nakaka-disappoint kasi karamihan sa kanila ang kilos hindi kagalang-galang na bilang senador. Okay,
balik ko tayo sa ano sa dito sa topic na bakit hindi umpisahan yung impeachment. Bakit ang kinakapira nitong si Escudero naka-recess daw sila. So, ang timeline na sinasabi niya, uumpisahan niyang impeachment sa June 2 pa. Sa aking pakikinig sa mga argumento ng mga kilalang abogado tungkol dyan sa impeachment na yan. Itong si Jesus Escudero lang yung naiba yung kinakatwiran niya eh. Ba't akong payabang ba to o ano? Katulad yan, wala namang masama kung mag-iingat. Okay lang yun na mag-iingat. Ang tanong dun, kailan kasi uumpisahan ang katwiran mo o ang katwiran niya? Naka-recess daw ang Senado at sa June 2 pa babalik. So ilang buwan nakatenga yung yung impeachment na yan. Na ayon naman sa sa ibang argumento ng kilalang abogado, ang sinasabi sa constitutional duty of the Senate, upon receiving the article of impeachment, the Senate must proceed forthwith. Yun ang pinagtatalunan yung forthwith. So ano ba talaga ang pinupunto nun? Marami nagsasabi na ang definition nun. Marami naman ng mga abogado na nagsasabi ng ibig sabihin ng forthwith ay ituloy kaagad na walang delay, kumbaga. Ayun ang sinasabi ng ibang magagaling na abogado. Ito lang si Jesus Escudero na binabaliwala niya yun yung usapin yun, yung na kailangan mag-proceed forthwith. Kasi ang inaano niya siya yung Senate President. Kumbaga kung ano yung desisyon niya ay yun lang yun ang masusunod. Parang ganun yung gusto niyang palabasin. Na kumbaga pinapalabas niya na may iba siya. Kumbaga magaling siya, parang ganun matalino, parang ganun. Parang yun ang niya ang pinapakita niya, yung galawan niya. Ngayon, kung
ang tinatanong nga, bakit bakit hindi pa kasi mag-convene para maumpisahan lang? Kasi sa pagkakaintindi ko at sa naging argumento rin ng ibang abogado, wala pa sa jurisdiction nila yung yung impeachment na yun, yung kaso. Kasi nga, hindi pa sila nag-convene. So, ang mangyayari niyan, kung halimbawa, aabutin pa ng June 2. At yung mga kongresista na pumirma para sa impeachment ay halimbawa lang, karamihan sa kanila ay mga natalo, halimbawa. At tapos yung mga nanalo, yung bagong uupong kongresista ay pabor dito kay Duterte. Yun, pwede nilang bawiin yung impeachment na yun kasi wala pa naman sa jurisdiction ng ng Senate eh. Kasi nga hindi pa nakapag convene yung Senate. Ano ba yung convene? Ibig sabihin, hindi pa sila nagpulong tungkol sa bagay na yan. Hindi pa pinag-usapan kung sinong tatay yung husgado, bilang husgado. So, wala pa yun eh. Hindi pa nila isinagawa yun eh. So, ibig sabihin, hindi pa sila nakapag-convene. Madalit sabi, wala pa sa jurisdiction nila yung case ng impeachment. So, yun na nga, pag yung mga datihang kongresista na pumirma doon sa 215 ay paramihan doon mga natalo. At itong mga bagong kongresista na uupo ay puro maka-Duterte. Ayun, may posibilidad na pwede nilang bawiin yung impeachment. Kasi dyan naman sa lower house, yan eh, by the numbers yan eh. I mean, is about majority. Kung ano yung majority, yun yung susundin nila. So, yun ang magiging problema. Kapag yung impeachment na yan ay hindi pa inumpisa ng Senate at yun nga, hindi pa sila nag-convene, ay may posibilidad na mangyari yun. So, mababaliwala yung impeachment. Mukhang ganun yata ang gustong mangyari ni itong ni Escudero eh. At sinasabi niya, mag-iingat. Wala namang masama yung mag-iingat. Pero paano mo sasabihin na kailangan mag-ingat at parang mabawasan yung aakyat na naman sa Supreme Court itong company ni Sara. Ito na nga, binigyan mo na nga ng ng katwiran para magsampa sila
question sa sa Supreme Court. Dahil nga binitin mo yung binitin mo yung pag-convene. Dapat sana sinabi nga upon receiving the article of impeachment, the Senate must proceed forthwith. Inaano mo yan parang binabaliwala mo yun. Ang kinakatwiran mo, ba't kayo magmamadali? Samantalang, yung impeachment na yun, matagal na inupuan din sa Kamara, sa lower house. Yun ang kinakatwiran mo bakit doon ka kumukuha ng ng katwiran? Bakit tayo mong gampanan kung ano yung constitutional duty mo, lalong-lalo ka na bilang Senate President? Ba't doon ka kumukuha ng pinangangatwiran mo na kasi binitin nila yan nang inabot ng ilang buwan sa lower house yan Tapos ngayon, mamadalain kami. Anong katwiran yun? Akala ko ba kayong hinalal ng sambayan ng Pilipino ay para gawin ninyong obligasyon nyo na pagsilbihan ang mamamayang Pilipino. At yun naman ang sinasabi sa Constitution na kailangan ituloy agad na walang delay, kumbaga. Yun ang ibig sabihin doon ng forthwith. Ang kinakatwiran mo, Chis Escudero, dahil inabot ng ilang buwan yan sa Kamara, sa lower house, ang kinakatwiran mo, kung ipinasa na sa inyo, at ikaw naman, para bagang, ba't kumamadaliin? Tumagal nga ng ilang buwan sa inyo yan Parang ganun yung katwiran mo Ang pinag-uusapan doon, kung ano yung constitutional duty nyo dyan sa Senate. Hindi parang gusto mo lang gumanti doon sa Kamara, kumbaga. Tapos sinasabi mong parang huwag bigyan ng katwiran ang nasasakdal na magsampa sa Supreme Court, kailangan babawasan namin yun. Paano mo babawasan? Hindi nyo pa nga naumpisahan Paano mo kagad ina-assume na babawasan mo? Paano mo mababawasan ang pinagsasabi mo? Hindi mo nga nakita, wala pa, hindi nyo pa nga nauumpisahan. Napaghahalata ka Chis Escudero. Di malaman kung nagpapa-importante ka, o may kinikilingan ka Sinasabi mo wala kang kinikilingan dahil kung pro-impeachment yan o anti-impeachment. Wala yun. Hindi yun ang punto doon. Ang punto doon, yung constitutional duty nyo, yung obligasyon mo bilang senator, kung ano yung sinasabi sa Constitution. Bakit hindi yun ang sundin mo? Ang dami mong
ikinakatwiran, mga excuses, hindi kaya paano ka pa eh, papresko ng papresko eh. Parang binabaliwala mo yung isinisigaw. Kumbaga, kung ano yung sinasabing compel. Anong, hindi mo ba nararamdaman? Hindi mo ba nakikita? Bakit kailangan pang maraming magbigay ng payo sa'yo na umpisahan mo na? O ba't kailangan maraming sumulat sa'yo para makonsider mo na compel? Ayan na nga eh, ang dami nga nagsisigaw na umpisahan na yan. Paimportante ka pa eh. Nakaka-visit eh. Ay nako. Ayan, katulad yan. O sige, ako na lang yung magbabasa sa iyo kung ano yung sinabi sa rules na sa rules ninyo. Rule number 10. Ang sabi dito, of the day appointed of the trial of impeachment, the legislative business of the Senate, comma, if there be any, shall be suspended. Wala namang nakabinbin na anumang legislative business dyan sa Senate ngayon eh. Bakit? Bakit hindi pa umpisahan? Kung meron man, kailangan nga isuspindi nyo eh. Kung meron man nakabinbin dyan na legislative business dyan sa Senate bago dumating yung impeachment. Ang sinasabi, pwede nyo itong isuspende muna at unahin itong impeachment. Yun ang sinasabi sa Rule 10. Hindi ako abogado pero pagkakaintindi ko, yun ang ano eh. Wala ngang business, legislative business ngayon dyan sa Senate, pinag-uusapan eh. Bakit ang kinakatwiran mo, recess nyo? Ang klase yan. Kaya ano eh, nakaka-high-blood, nakaka-irita. Itong ipinoporma mo or inaasta mo, Jesus Escudero. Sinasabi mo na para huwag magkaroon ng katwiran na itong nasasakdal ay magsampa na ng magkaso sa Supreme Court. Ay binigyan mo nga ng katwiran eh. Kung inumpisa mo na ba na mag-combine kayo dyan nung pagkaka-receive nyo nung article of impeachment, di wala sanang problema na ganyan. Kumbaga sa nasa jurisdiction nyo na. Di naman ako sa nagmamagaling pero yun ang pagkakaintindi ko. Ayun ay ayon din sa pakikinig ko sa argumento ng mga veteranong abogado. Kaya kung sinasabi mong parang gusto mong palabasin na naiiba ka, matalino ka, no? Ano ka lang, nagpapakit ka lang dyan eh. Pa-importante ka pa eh. Sinisigaw na nga ng karamihan, umpisahan na yan. Ha? Uumpisahan no by June? June 2? Talagang meron kang
Meron kang binabalak na wag matuloy ang impeachment na yan. Yun lang yun. Binibigyan mo ng katwiran yung kabilang panig na magkaroon sila ng pangahawakan ng panlaban dyan sa impeachment na yan. Yun ang nakakita ko dyan eh. Kasi kung ano yung lumalabas sa bunganga mo na sinasabi mong hindi mo kailangan bigyan sila ng sandata na para labanan yung impeachment. Ay naman, binibigyan mo na nga sila ng katwiran eh. Para meron silang pangahawakan na ilaban dyan sa impeachment na yan. Pag-aalata ka naman na Chis Escudero, kaya itong mga senador na to, hindi kayo kadapat-dapat na senador. Ilan lang yung masasabi dyan na matinong senador eh. Wala akong makita niya kundi si Coco Pimentel, si Risa Ontiveros. Yan lang nakikita kong matino yan. Yung minority. Kayo dyan sa majority, itong si Villanueva, maging ito si Amy Marcos, mga ano kayo eh. Hindi ko alam kung anong dapat itawag sa inyo. Okay, yun lang ang ating may share dito sa laging pagpapapress ko nitong si Chis Escudero. At kayo naman bahala kung ano po ba yung inaas na nitong si Chis, kung ano bang ang inaantay pa niya. Yun na nga, may kasabihan na justice delayed, justice denied. Parang ganun yan eh. Siya, hanggang dito na lang at sana wag niyong kalilimutang mag-subscribe, mag-like and share. And i-press niyo na rin yung notification bell upang ma-notify ko kayo every time na meron akong bagong vlog. Okay? Alright, hanggang dito na lang. Thank you and thank you for watching. I'll see you next time. God bless.